Meron akong batang pasyente and nakilala ko siya, lagi siyang tahimik, madaling magulat, at parang laging takot kapag may malakas na boses. And hindi siya masyadong nagsasalita pero mararamdaman mo na meron siyang takot. And matagal na to sa loob ng batang ito. Ako nga pala si Dr. Kat, I'm a pediatrician and a mom. Actually, naalala ko to kasi may nabasa ako, marami pa rin naniniwala na bata pa yan, hindi na niya matatandaan yung experiences. May din akong nabasa mga netizen comments na sabi, yung 3 or 4 years old pa lang siya, matatandaan ba niya yung mga nangyari sa kanyang pang-aabuso? Pero actually, ang totoo po, kahit hindi pa develop ang long-term memory, yung subconscious ng bata ay nagre-record na ng lahat ng nangyayari sa kanya. Lahat ng nararanasan ng bata, naiipon po yan sa utak nila sa pamamagitan ng mga senses. Kung ano yung nakikita nila, naririnig, naaamoy, nalalasahan, at nararamdaman. Kaya nga kahit adult na tayo, di ba bigla pa natin naaalala yung amoy ng bahay ng lola natin, yung tunog ng pagturito ng itlog at tuyo, pang-agahan, every Sunday morning, o kaya yung takot ng una tayong beses na nasiguan ng ating mga magulang. Ang tawag dyan ay implicit memory. Ang experiences natin kahit tayo ay 1 to 5 years old pa lamang, napupunta yan sa ating subconscious part ng brain. Hindi natin kayang ikwento ito pero nadadala natin ito habang buhay. Ang bata na madalas sigawan, mapahiya, abusuhin or masaktan, lumalaki silang hirap magtiwala, madaling kabahan, or laging alerto kahit walang maaalalang dahilan. Kasi bawat po sigaw, pang-aabuso, pananakot, nakaukit yan sa stress system ng kanilang utak. Ito yung tinatawag na adverse childhood experiences. Habang mas maraming trauma ang nararanasan ng bata, mas mataas din ang chance na magkaroon ng anxiety, depression, at behavioral issues ang isang bata paglaki niya. Kaya huwag po nating sabihin na bata pa naman yan, hindi niya matatandaan, kasi alam niyo po ang utak ay hindi nakakalimot sa mga nararamdaman nito. Kung gusto nating lumaki ang mga bata emotionally healthy, dapat maramdaman nila na araw-araw sila ay ligtas, mahal at pinakikinggan. Hindi ko po sinasabi na huwag disiplinahin ng mga bata kasi mahalaga ang boundaries at yung paghubog ng ugali. Pero ito yung ilan sa mga pwede natin gawin, ilan sa mga suggestions. You have to discipline them na may respeto. Kausapin sila ng mahinahon and tandaan na magkaiba yung respeto sa magulang at yung takot sa magulang. Kailangan ipaliwanag kung bakit sila mali, hindi lang yung basta parusahan. At higit sa lahat, iparamdam na kahit magkamali man sila, mahal pa rin sila ng kanilang mga magulang. Every gentle word, every hug, every calm response, yan ang bumubuo ng core memory ng isang batang emotionally strong. Muli, ito po si Dr. Kat. Ingat po kayo palagi.